Hello mga ka-antrip, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? Shoutout po sa mga baguhan pa lang sa channel na ito. At may ibabalita po ako sa inyo kasi sinusubukan ko po ngayon na magsimula naman ng small printing business. So, maliit lang po ang small business lang po ang naisip kong idagdag dito sa aming motor shop business since related siya. So, ayan, i-share ko sa inyo. Baka magkaroon tayo ng series of video about starting small sticker printing business. Yehey! Palakpakan! So, ayan, naisip ko nga po mga ka-antrep, since nasa motorcycle parts and accessories tayo or nasa motor shop business, kaya naisipan ko na rin gumawa ng mga stickers na mga kagaya nito. Tadadan! Para pandagdag naman pambenta dito sa ating shop. At of course, ang mga stickers na mga gagawin ko ay mga related din dito sa motorcycle, sa motor shop, basta related dito sa ating business. Kasi yun yung marami din kasi mga bumibili ng stickers. So, ayan, naisipan kong mag-put up ng sarili kong sticker printing business sa maliit lang na kapital. Of course, paano ba magsimula? Paano ba mag-start ng sticker printing business or printing business na pang maliitan lang muna. So, meron tayong, of course, desktop, computer or laptop, and then meron akong printer. Yun lang po ang ang aking pin-provide, sinimulan, at meron tayong laminator with cutter. Pero excited kasi ako ipakita sa inyo itong una kong gawa, una kong print out. Yehey! So, sa mga nagtatanong po, ayan, nagprint na ako ng 5. Nandun pa yung isa nagpiprint pa ongoing. 3 pa lang ang napiprint. So, sa mga nagtatanong po kung anong papel po ang ginamit ko dito, gumamit po ako ng iTech na vinyl sticker na matte. Ang ganda ng ang ganda po ng result kapag matte po siya. Ayan, of course, hindi dito nagtatapos. Imagine mo, ganito na siya kaganda. Ganito na kaganda nung kulay. Yung kulay niya po in person, ang ganda. Napaka-bright, kumbaga, talagang satisfying yung result ng kulay niya using matte na sticker paper. Pero hindi po dito ito nagtatapos kasi ilalaminate ko pa po ito siya. Kasi since matte siya, so medyo hindi, di ba siya makintab, at ang kagandahan nun kaya ilalaminate ko siya para maging waterproof talaga siya. At saka mas gaganda pa po ang quality nito, magiging glossy siya, at saka magiging parang magmukha siyang mamahalin at magiging scratch siya, hindi siya basta-basta ma-scratch or mag-fade kapag na-laminate na natin. So ayan, share ko po sa inyo na ang akin pong printer na meron po ako ay Epson L3210. Ayan siya. Pero ang twist po dito, hindi ko po ginamit yung kanyang free na na ink. Bumili po ako ng Kuyi Pigment Ink. Yes, pigment ink po itong aking ginamit. Napakaganda ng kulay. Napakaganda ng pigment ink. So, medyo kumonsult ako sa friend ko na nagtatrabaho sa mga service center ng ganito. Although, hindi naman niya alam totally ang buong background. Basta't nagsabi lang ako sa kanya na, nagpaturo kasi ako kung paano maglagay ng ink sa tank. Tapos, yun nga, nabanggit ko na, yung ink ko kasi na ito, Kuyi. So, sabi niya, wag mong gagamitin yan, kasi mabuvoid ang warranty mo niyan. So, alam ko na rin po yun, na mabuvoid yung warranty, kasi nung pagbili ko ng printer, ayun nga, in-explain sa akin na yung ink na kasama niya, na free niya, na original ink niya ay, yun daw, na yun ang gamitin, tapos pag nagka-problema, ibalik lang doon sa service center nila. Pero, kapag daw, gumamit ng ibang ink, ay ma-void na yung warranty. So, nagkaroon sila ng hint naman na yun. Kasi, nung pagbili ko, ang sabi ko,
Okay ba yan, sir, na gamitan ng pigment ink? Nabanggit ko yun kasi plano ko na talaga na pigment ink yung gagamitin since nga, syempre, nag-research na rin ako dito sa YouTube sa mga kung paano mag-start or gumawa ng sticker na mga kagaya nito. So, yun nga, marami tayong napanood, marami tayong suggestions na at advices na nakuha na maganda talagang gamitin ang pigment ink kapag sa sticker. So, satisfying po siya at yes, totoo po yun. Napakaganda ng quality, napakaganda ng ng output niya. Ayan, yung pagka-bright na mga kulay niya po ay napakaganda. Ayan siya. So, kaya nung pagkasabi ko noon, parang nagka-hint yung yung sa pinagbilhan ko na may service center din kasi sila na ma'am, hindi nyo po, hindi nyo po yan lalagyan ng ibang ink ha. Yan po, yung ink na yan ang gagamitin nyo po. So, hindi ako bumili doon ng pigment ink. Bumili ako sa Shopee ng pigment ink para hindi nila malaman na gagamitan ko talaga ng pigment ink. So, since wala naman na yun ang warranty, ayan, at kanina nga ay nagtalo pa kami ng friend ko kasi hindi niya nga ipagamit kasi nga mabuboy daw ang ang warranty. Pero nagpatuloy pa rin ako, ginawa ko pa rin yung plano ko at decision ko na gagamitan ko siya ng Kuyi na pigment ink at ganito yung kalabasan siya. I'm so excited, hindi ko na mahintay na i-laminate pa para ipakita sa inyo yung unang print out ko. So, ayan siya, oh. Ang cute nga pala, na online ko lang din nakuha tong itong mga stickers na to na for printing at magkakaroon tayo ng series of sharers ba? But of course, hindi pa rin mawawala ang ating comment lang kayo ng mga tungkol sa ating motorcycle shop and accessories or motor parts or related sa motor shop kasi ito related din to siya sa ating business. So, naisip ko na instead na mag-wholesale ako or mamili, why not gumawa na lang ako ng sarili kong mga sticker. Ayun, nasa lang naman, nasa 8,800 yung printer, tapos nasa 14,000 itong aking computer, and then nasa, parang, medyo nakalimutan ko na kasi ang ginawa ko, matagal ko nang nabili yung laminator na may kasamang cutter sa Shopee, hindi ko pa siya ginagamit, tapos wala pa akong printer, inuna ko na yun siya para hindi ba mabigat pag nagkasabay-sabay. So, ang ginawa ko, mas inuna kong binili yung laminator. Nasa 1.2 ba yun or 1.8? Ganon. A laminator na na gagamitin ko para dito. Nung nabili ko na siya, itinabi ko lang siya. Actually, hanggang ngayon hindi ko pa siya na-unbox. Pagkabili ko nito, pagkabili ko ng laminator, next na binili ay ating computer na gumastos ako ng 14,000, parang 14,400, ganon. So, after ng mga ilang buwan, nung nakaipon-ipon ulit, bumili naman ako na ng printer. At ayun, namili ako ng sticker. So, marami tayong itatry kasi bumili din ako ng Quaff, bumili ako ng iTech na mga brand ng ating mga sticker paper. Bumili ako ng glossy at bumili din ako ng matte. So gusto ko i-share sa inyo ngayon itong matte. Ito yung kanyang kinalabasan. Napaka-bright, napakaganda ng kulay niya using pigment ink. So ayan, I'm so excited lang talaga, hindi ko na nahintay na malaminate ko pa para ipakita sa inyo itong aking print out. Ayun tapos na. Bali 4 na ang ginawa ko. Kasi mayroon na rin akong mga plastic for my sticker. Sana yung plastic ko. Bumili na rin ako ng plastic para malalagay natin to sa plastic. Tapos yung may adhesive siya. So, maybe bukas maglalaminate ako at ipakita ko sa inyo ang final result para ay makapagbigay naman sa inyo ng bagong idea at bago naman nating pagkakaabalahan dito sa ating shop. So, for now, ayan, comment lang kayo kung meron kayong katanungan. At saka, see you on my next video. I'm so excited to share sa inyo ang mga susunod pa nating mga gagawin dito sa ating pag-i-sticker. Thank you so much. At ayan, shout out sa inyong lahat. At please, comment lang kayo at mag-like naman kung nagustuhan ng video na ito at magtanong lang kayo kung may gusto kayong itanong. Dahil hindi ko na makompose yung aking vlog about this dahil sa napaka-excited ko ipakita sa inyo ang aking first print out output. Ayan, tapos na isa kunin ko. Ayan na sila. 1, 2,
3, are, halos hindi na mahawakan eh. 4, ay ito pala. Ito yung ano, sa papel, bond paper lang ito. Tinestingan ko lang. Unang try ko kung tama yung mga margining ko. Dahil hindi po ako maalam sa pagpiprint, hindi po ako maalam sa computer, hindi po ako maalam sa printer. Kaya ang ginawa ko, para hindi masayang yung sticker paper, pinrent ko muna siya sa bond paper. Thank you so much. See you in my next video. Please don't forget to hit the like and subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Halatang happy at excited sa ating mga stickers. Bye!